Magandang hapon sa ating mga viewers at listeners. Ngayon ay June 4, Miyerkules, alas 12 ng tanghali. At tayo po ay pangalawang episode ng ating programang Road Full of Disaster. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng Road Full of Disaster, no? So, ang Road Full of Disaster is a situation where a road experienced numerous or severe incidents that cause significant harm or loss. This could encompass a variety of events including traffic collisions, natural disaster like landslide, mountain roads, or even human or man-made disaster. Ngayon, ano po ba ang iba-ibang klaseng disaster? Ayan po ang makikita natin sa ating yung picture ng ating show, no? Meron pong mga traffic collisions, natural disasters, man-made disasters, like fire, yung mga earthquake, natural earthquake, flooding, yan po, di ba? So, ito po ay meron din pong pangalawang kahulugan, like metaphorical language. This phrase is not literal. It is also an idiom or figurative language used to express a sense of heightened risk or difficulty. Pwede rin po ito ay maging ano sa ating buhay, a challenging personal journey with many obstacles and setbacks. A difficult career path with many competitive challenge, a dangerous route in a natural disaster area. A project with many potential problems that could cause to fail. At sa huli po, ang lahat po, tayo ay resilient. Yan po ang pinakapunto po ng ating program. Tayo po ay resilient. Ako po ang inyong host, Rolly So, at makakasama po natin ngayon ang CEO ng EuroTV, si Danny Mang-ahas. Alright, so magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Partner, tag-ulan na, no? Sakto yung programa natin sapagkat sa ngalan po pala ni Mimo sa absent po sa ngayon. Kaya ako muna po ang papalit sa kanya sa programang Full of Disaster. Siyempre, alam naman natin, ngayon papalapit na tag-ulan, partner. Talagang maraming mga sakuna na nangyayari ngayon. Baha, yung mga sakit na hindi inaasahan natin. Yung mga talaga naman na habang papasok itong tag-ulan, partner, parami yung mga preparasyon ng mga local government para paghandaan to. At siyempre, partner, pag-usapan din natin yung mainit na pinag-uusapan itong nalip na batas na NCAP kung saan nilip na po ng Supreme Court yung batas na nagawa ng LTFRB na actually, partner, ako doon sa observation ko, naging maganda yung epekto ng NCAP doon sa mga motorista. Kaya lang, may mga umaapila itong ilang mga leader ng transport group, partner, na talagang sabi nila hindi daw pinaghandaan at hindi nakakabuti sa mga motorista, sa mga mananakay, lalong-lalo na, partner, doon sa mga motorista, partner. Yes. So, pakita lang po natin yung picture, onset of the rainy season. Yung mga paghahanda. Onset of the rainy season. Pakita po natin. Sabi po ng DOST Pag-asa, based on the latest weather analysis and rainfall data from selected DOST Pag-asa stations, scattered to widespread rainfall has been observed in the past 5 days due to the southwest monsoon. This signifies the onset of the rainy season across the western section of Luzon and Visayas. So, ibig ko sabihin, nagsimula na po ang rainy season. Tagulan na. Yeah. Yes, tagulan na. At ano po ang kailangan natin dalhin? Dapat magdala po ng payong, kapote. At siyempre, partner, yung mga papasok na mga estudyante sa kanilang eskwelahan, kasabay kasi ng tagulang, partner, ang school opening din, isang paghahanda ng mga magulang kung paano paghahandaan yung kanilang mga anak na hindi mababasa. Etong sabi mo nga, tag-ulan na, partner. Pero sabi ng Pag-asa, may mga ilang parte pa raw ng lugar na hindi na dideklara ng tag-ulan. Meron pa rin doon na mga ilang probinsya na nakakaranas ng 46 na talagang sobrang init ng panahon, partner. Nagbago na yung klima, no? Hindi katulad ng dati pag sinabing tag-ulan, talagang tag-ulan na. Yes. Yun, dapat magdala rin yung mga ating mga
mag-ready na ng mga bota. Ayan, no? Ano ba yung bota? Yung boots. Yes. Oo, yan sa ang, mga flooding, di ba? Well, actually, kami mga reporter partner, pagka kami nagko-coverage, madalas kami pumupunta diyan sa Bulacan. Talagang, kasi numero unong binabaha pag tag-ulan yung Bulacan, madalas so kami mag-coverage diyan. Talagang yung bota hindi uubre. Sa taas ng baha diyan sa Bulacan, ang sinusuot namin yung makabagong suot na hanggang leeg na kailangan yung suot mo sapagkat yung baha dyan sa Bulacan nilampas hanggang leeg kaya hindi mo inaasahan talagang nagbago na talaga yung panahon partner itong climate change na tinatawag natin. Yes, dahil sa climate change, nagbago na po. Minsan mainit. Yan. Makita mo, mainit, biglang uulan, no? Oo, tapos magbabaha pa. Yan, minsan mainit, biglang may ulan. Di natin inaasahan, no? Yes. Kaya maganda itong ating programa sapagkat nagbibigay tayo ng mga paalala at the same time, advice doon sa mga kababayan natin, Pilipino, na ano nga ba ang mga paghahanda. Although alam naman natin sa social media, minsan pa rin yung mga Pilipino, hindi pa rin nila alam, pagka dumating na yung pagpasok ng tag-ulan at binaha, tsaka nagre-reklamo. Pero siyempre, partner, bilang paghahanda sa binabanggit nating rainy season, kailangan din nating ipaghandaan yung mga bahay na may mga, di ba kasama yan, partner, no? Yeah. Yung paghahanda doon sa mga bahay, yung mga may tulo, yung mga bahay na malapit na tamaan ng mga bagyo dyan sa probinsya, ay pinaghahanda na rin yan, partner. Yes, dapat. Kaya, ang sabi nga nila, during summer ay nire-ready na. Correct. Doon nagre-repair ng mga ating mga bubong, mga may leak na pader during summer. Kaya lang, parang yung summer, napaikli yata. Oo nga umuulan na. Nagbago na. Tsaka partner, kayo bang mga, alam naman natin kayo, mga volunteer kayo, no? Usually, pag tag-init, alam natin yan, mga fire prevention month kayo, di ba? Yes po. Pero pag ganitong tag-ulan, ano bang mga nagiging contribution ng inyong organisasyon pag may mga disasters na nangyayari? Nagiging bahagi din ba kayo ng ganito? Yung fire volunteer natin? Yes po. Bali, train din po ang ating mga kasamahan Yes. sa pag-rescue. Pag flooding, yan po. Meron po tayong mga rescue boat o mga rubber boat na ginagamit during rescue. Tas yung mga punong bumabaksak, yan. Kasama rin kayo dyan, di ba? Yes. Yung mga collapse structure, yan din po rin tayo. Pang mga rescue and disaster So malaking response. bagay na alam ng bawat Pilipino itong klaseng programa sapagkat mabibigyan namin kayo ng mga advice. At the same time, mabibigyan namin kayo ng mga tamang dapat gawin. Kasi actually dapat hindi na paghahanda ang tawag dyan Isama na natin sa buhay natin yung paghahanda, partner, di ba? Yes. Bahagi yan. Minsan kasi ang mga Pilipino, lalo na ating gobyerno, ginagawa lang yung mga pagsasanay pag may mga disaster nangyayari sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia, partner. Yes. Kumbaga, parang kung nandyan na yung sakuna, tsaka tayo nag-prepare. Tapos pagkatapos, nakalimutan na. Actually, yung earthquake, di ba? Yung earthquake drill, meron tayong ginagawa ng monthly na earthquake drill sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa lahat ng mga eskwelahan. Pero pagka naiengkwentro na natin yung actual na lindol partner, hindi napapansin natin, hindi pa rin alam ng mga Pilipino paano yung dapat na paghahanda, yung ano mga unahin dapat gawin pagka may bagyo na o kaya meron ng lindol partner. Nakita natin yan, nagkaroon ng magnitude 5 point something na lindol dito sa Metro Manila. Although lumabas yung mga kababayan natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero hindi ganun yung inaasahan natin. Yes. Di ba, partner? Ano kaya sa tingin mong kulang natin dito? Kumbaga parang nakalimutan na kung ano yung dapat gawin, no? So, kumbaga ano pa lang yan, magnitude 5.2 yata, no? So na ano na kaagad, nataranta na. Nataranta na. Na tuliro na. So what more kung mas mataas na magnitude ang tumama sa atin. Well, actually ang pinaka the best ay ganitong klaseng programa para siguro next time, partner, pagka medyo dumami ng oras natin sa programa natin, magkakaroon tayo ng mga actual na dapat gawin pag may baha. Siguro magkaroon tayo ng actual training, no? Gawin natin yan. Ang gagawin namin, siguro maganda magkaroon din tayo ng after coverage din sa programa natin na pupunta tayo sa mga barangay. Ano nga bang paghahanda ng mga barangay ngayon tag-ulan? Importante yan, partner, no?
Pero syempre, partner, meron ka pang mga hinandang mga pictures. So, magbabalik tayo sa ilang sandali. May mga kasama naman tayo, partner, na kasi ang pinag-uusapan natin dito, partner, yung mga bukod sa disaster, itong mainit na pinag-uusapan, partner, na NCAP. At ang unang naapektuhan dito, sabi nila, yung mga mananakay, yung mga estudyante. May mga bisita tayo mamaya rito na mga kasama natin. Ano ba ang makakabuti sa NCAP? Nakakabuti ba sa kanila yan? Magbabalik po ang programang Red Pool. Ano ba? Road Full of Disaster. Sa ilang sandali po lamang. The Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines Foundation Inc. is an umbrella association of fire and rescue brigades. With its mission to help assist the general public and the government in disaster mitigation, response, and resilience programs. From a humble beginning of 6 fire rescue brigades, it now has 38 affiliated brigades in Metro Manila and nearby provinces. The association is not only concentrated on fire suppression and rescue operation but also conducts seminars and trainings on fire prevention, disaster preparedness, mitigation and other civic-oriented activities. During the height of pandemic conducted flushing and disinfection of streets, institutions, and barangays, turnover of face mask and face shield, alcohol and essentials to different areas. Together let us work towards a fire-safe and disaster-resilient nation. We are Federation. Nagbabalik po ang programang Road Full of Safety. Road Full of Disaster. Yan. So, pakita po natin ang ating pictures regarding the advisory on the odd-even scheme. So, marami po naghihintay dito dahil sa pinatupad na NCAP sa EDSA. Ngayon, ipapatupad daw sana ang odd-even scheme, no? Pero, as per our President, Bongbong Marcos, pinakancel po ito. At ang EDSA rehabilitation ay pinakancel din. So yan, maraming matutuwa ditong motorista dahil hindi na po ipapatupad ang odd-even scheme dahil sa halting of the EDSA rebuild. Yan. Tapos may kasama po tayong guest ngayon, si Ma'am AJ. Yan. Hello po. Thank you po sa pag-guest na akin dito ngayon. Yes. Ang pag-usapan po natin ay regarding sa NCAP, no? So, pakita po natin yung photo ng NCAP, kung ano po ba ang NCAP. Yung NCAP stands for the Non-Contact Apprehension Policy. Pakita po natin, ayan po, makikita po natin, ano po bang NCAP? Siya ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa mga batas trapiko sa pamamagitan ng high-definition CCTV cameras, digital cameras at ibang gadget tulad ng speed gun at handheld video cameras. Ang basehan nito ay MMDA Resolution 1601 Series of 2016. Next slide. Yung papakita po yung ano po ba ang proseso ng paghuhuli. Yan. Sa tingin ko, Ma'am AJ, alam niyo po ba yung proseso ng paghuhuli or tayo ay natakot dahil sa pag-implementa ng NCAP? Actually, nung una po, wala po talaga akong idea. But since mahilig din po kasi ako magbasa sa news, nalaman ko po na ganun pala yung nagiging process nila, which is magiging online lahat. Tapos, ganun din po yung way ng
bibigay nila ng pagbabato sa'yo ng kung anong klaseng violation yung inano mo, Okay. yung nilabag mo. Okay. So, according to MMDA, ito po ang proseso ng paghuhuli. So, kukunan ang sasakyan lumabag gamit ang CCTV camera. So, ire-review at ibabalidate ang huli. Ibe-verify ang registration record nito sa pamamagitan ng LTO Information Query Facilities. I-encode ang beripikadong information ng sasakyan sa pamamagitan ng NCAP system. Ipiprint ang Notice of Violation at ipapadala ang Notice of Violation or NOV sa address ng nahuli. Dati yata, hindi yata, nire-review ba dati? Parang pagkaalam ko, hindi yata kasi parang computerized siya, no? Basta tag lang ng tag. So, maganda naman ngayon ang nangyari at may magre-review na at i-revalidate. Unlike before, kahit parang lumampas ka lang sa guhit, huli na, no? Opo, meron Tapos- na kagad violation. Tapos, ano pong experience nyo sa NCAP before? Actually po kasi nung NCAP before, 2020, 2003 po siya, 2002 po. 2000, kailan ba yun? Before 2016. Okay. Kasi nung mga time po na yun, hindi po talaga ako po lumalabas ng bahay, Okay. actually. So, nasa bahay lang po talaga ako. So, hindi ko po alam na meron po palang pinatupad na NCAP before. Yes. Sa EDSA, tapos lumabas sa mga city. Actually, personally, my experience, sa EDSA okay naman ipatupad ang NCAP. Kaya lang sa city po, parang hindi po siya applicable. Bakit po? Kasi marami pong obstruction eh. Mayroon bigla na lang dadaan sa harapan mo yung bisikleta. Biglang magka-counterflow ang tricycle. Yung mga motor magka-counterflow. Ngayon, na-experience po natin yung isang kasamahan natin, syempre, pag naka-NCAP po, dapat tuloy-tuloy. Pag naka-straight line ka dapat, di ba? May biglang lumabas na tricycle. So, iniwasan. So, nakuha siya ng CCTV or NCAP. So, ayun, Notice of Violation Swerving. That was before, pinag-usapan natin before, not yung ngayong implementation ulit ng NCAP. Ang sa akin naman po, ang na-experience ko naman po ay iniwasan ko po yung lubak kasi may malaking lubak doon. Medyo kumabig ako pakaliwa. So, nagpadala ng Notice of Violation. Chinek ko, wala naman violation kasi hindi naman ako lumampas sa guhit sa pedestrian lane or yung lane before the pedestrian lane, di ba? So, sinabi ko, anong violation? So, chinek din po nung personal ng traffic, hindi rin niya malaman. Ano nga bang violation? Parang wala. So, nakita po, yung guhit nakaganyan, di ba? Nakaganyan lang yung sasakyan ko. So, natapakan lang yung kabila. Hindi lumampas, natapakan. Kasi nga, may lubak dito. Gumanyan ako. Yun daw, disregarding lane marking. Grabe. So, Grabe po 2,000 pala. kaagad yun. 2,000 kaagad yun, di ba? So, yun po yung mga instances na maraming nagrereklamo kasi ultimo, konting linya lang, nalampas ka ng guhit, may lubak, kailangan talaga na may human intervention. Yes. Kahit Diba? paano po, kailangan meron pa rin pong MMDA na nakaantabay. Yes, ganyan. may magre-review. Yes, opo. Kasi pag fully automated siya, very strict eh. Like yung Yes. isang kaibigan natin, hinuli, pina-counterflow. Sa Lacson, pina-counterflow sila. So, lahat po sila pinadala ng Notice of Violation, counterflow. Ang sabi nila, may enforcer na nagpa-counterflow eh. Ang problema, hindi nahagip sa CCTV na may enforcer. Yun, lahat po sila, they have to pay for the violation. Yun po ang mahirap. Tapos ang isa pa pong pinag-uusapan ngayon ay yung mga emergency vehicles. Yes, Yes. opo. Wala na pong gustong magbigay, di ba? Yes. Dahil natatakot nga po sila na once na mahuli sila sa CCTV, bibigyan sila kagad ng violation kahit nagbigay ka lang naman sa emergency. Usually po, 'di ba, pag nasa kalsada ka, at alam nyo pong merong emergency vehicle, syempre, pagbibigyan nyo po yun ng daan. Kasi mauuna po dapat yun. Yes. Yes. So,
Ganun nga, before this is before yung before the new implementation. Yung before kasi, meron daw case na ang sabi ng MMDA, pagka nagbigay ka nag-giveaway ka sa emergency vehicle, matitikitan ka pa rin. That time, that was the last system yata, na matitikitan ka pa rin, tapos magpa-file ka ng contest, which is, syempre, very hassle, lalo na sa mga nag-working class, di ba? Parang absent ka. Tapos ipuprove, ikaw pa ang magpuprove kung bakit ka dumiretso or nagbit ka ng red light. Kailangan i-prove mo na merong emergency vehicle dun sa likod. Paano kung several vehicles away? So, syempre, makikita ikaw nag-beat the red light. Yung emergency vehicle nasa dulong-dulo. No, so how do you prove that, di ba? Mahirap i-prove. Yes. Pero ngayon, nilinaw naman ni Chairman Attorney Artes that pwede na raw ngayon mag-giveaway, i-re-review at i-re-validate kung meron emergency vehicle, hindi na po siya titikitan. So, yun ang kagandahan ngayon, no? May magre-review or magbabalidate. Bago bigyan ng violation. Yes. Kailangan talaga ng human intervention for that. Kasi meron mga instances na talaga na hindi po natin maiiwasan which needs to be meron human intervention para malaman kung talaga bang violation yan o hindi. Diba? So ano pa po yung natin, mga experience po natin? Sa ngayon po na implementation ng NCAP, actually nahirapan po ako mag-commute since ako po kasi nag-aano po talaga ako, mototaxi, which is it's either Move It, Angkas, ganyan, kung ano-ano pang mototaxi na pwedeng sakyan. Since na-implement po yung NCAP, yung mga motorista, hindi natatakot na silang mag-iba ng lanes. When in fact, kaya nga po tayo mototaxi is para mapabilis yung pagsakay nyo. Para mapabilis yung pagbiyahe nyo. Kasi sila lang naman yung nakakasingit, which is maliit kasi silang mga sasakyan. So, mas madali. Actually, kahit po yung mga mototaxi driver na nakakausap ko, nagre-reklamo din sila. Kapag tinatanong ko sila, so ano pong feeling nyo ngayon na nagpatupad ng NCAP? Marami po talaga sa kanila, ayaw nilang mapatupad ng NCAP. Ayun. So, pakita po natin kung saan mga lugar meron NCAP. Pakita po natin yung picture. Kasi ang in-announce po, di ba, ang request, nilip ng Supreme Court yung TRO requested by MMDA. Supposed to be, ang pag-aalam natin po, EDSA and C5. Yes. EDSA and C5. So ngayon, ano na po nangyari? Marami na po. Ito po, pinakita po natin ang mga lansangan na ipapatupad ang NCAP. Yan, Recto, Mendoza, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia, Katipunan Avenue, Tandang Sora, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Superhighway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth, A. Bonifacio, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, and MacArthur Highway. So, napakarami na pong kalsada ang pinapatupad ng NCAP. Ang pagkaalam ko nga, EDSA lang no? EDSA and C5 daw. Yes. Ngayon, naging mahigit 10 na, no? Tapos madadagdagan pa raw yata Ganun po ba? Madadagdagan pa. Okay. Parang mahihirapan po lalo ang mga magko-commute dahil dyan. So aside, yung second factor naman doon na sa pag-implement ng NCAP, parang nakita natin, nagkaroon ng disiplina. Yes. Ayun naman po yung magandang nagawa ng NCAP. Yes. Dahil takot po yung mga driver na mabigyan ng violation, Yes. talagang sumusunod po sila. Ang kaso lang po, nagkukos siya ng traffic. Sobrang nagkukos po siya ng traffic. Ako po, for my experience, kasi sa Commonwealth po ako bumabiyahe,
kung saan po napatupad din po ang NCAP, sobrang traffic po talaga. Yun, nakita nga natin, nag-viral yung pictures na before and after dyan sa Commonwealth, no? Yes. Nakita yung, actually before, kahit saan may motor, nasa harap, nasa gilid, nasa left, right, back, ang daming motor, Kung saan-saan kalat. po. Yes. Ngayon, yun na ipatupad ang NCAP, nasa isang linya na lang po sila. Yes. Sa akin naman po ay based on experience lang po maganda po siya para dun sa mga motorsiklo. Bakit? Yes. Kasi nagiging hazard prone po sila dahil kung saan-saan po sila lumulusot eh. Kumbaga parang ang nangyayari kasi kabig muna pakaliwa bago tingin. So, ang nangyayari, nagugulat po yung nagda-drive ng mga sasakyan. Isa po dyan sa mga, yan po yung isa sa mga nagiging cause ng traffic crash or road accidents, di ba? Dahil bigla na lang sila lulusot sa gitna, di ba? At Opo, ano tawag doon? Lane splitting ba tawag Yes doon? po. Bigla na lang silang papasok doon. Yan po Wala ang- silang pakialam kahit Yes. may sasakyan. Yes. Kahit nasa blind spot pa sila, Yes. dire-diretso lang po talaga sila. Yes, yan po ang isa po sa naging experience po natin, no? Bigla na lang papasok, kakaliwa, kanan, biglang dediretso sa harapan mo na hindi man lang tiningnan kung nakita mo ba sila or hindi, or naka-minor ka ba. Eh kung parehas mabilis, talagang banggaan kayo. So nang patupad ang NCAP, ayun, napunta sila sa isang linya lang. Which is, makikita mo siguro mas less ang road accidents Yes. involving the motorcycles. Totoo po. Yun. Kasi isang pila na lang po sila ngayon eh. Yes. At saka hindi na sila pwedeng mag-counterflow or overtake ng Yes. overtake. Which yan po ang isa sa dahilan ng road accidents or road crash involving motorcycle. Yan. Ano pa po ang may dadagdag po natin sa ating mga kasamaan sa mga riders? Siguro po ang madadagdag ko po na tips sa inyo is sumunod na lang po tayo sa batas. Normal lang po kasi talaga na magkaroon ng traffic sa Pilipinas. Naiintindihan ko naman po na may hirapan kayo when it comes to mabigyan kayo ng violation. Kasi yun po ang isa sa sinasabi sa akin ng mga mototaxi driver na nasasakyan ko. Mahirapan daw po kasi sila kapag nabigyan sila ng violation kasi pupunta pa daw po sila mismo sa MMDA bago daw po nila yun maklear kung babayaran man or hindi. So, nahihirapan daw po sila. And nag-ano daw po sila ng time, nag-aalat sila ng time na pwede naman sana silang magtrabaho na lang, kaso kailangan po nilang unahin yun. Pero kailangan po natin sumunod sa batas. Ayun. Yes. Siguro, yun nga, yung naging ano dyan, may taga-review Yes. or Opo. validation. Kumbaga parang may magbabalidate kung tama ba talaga ang pagkahuli or hindi, di ba? Pero pakiramdam ko po hindi po alam ng ibang mga motorista na ganun po yung ginagawa. Na meron pong nagre-review ng CCTV. Kasi po, nung inask ko po yun sa isang mototaxi driver, nung tinanong ko po siya na, alam niyo po ba na meron pong nagre-review ng CCTV? Hindi niya din po alam. Yan. Kaya, yan nga po, sa ating programa, pinapahatid po natin na meron pong validate, taga-revalidate or taga-review ng ating mga CCTV captured footage before padala ng violation. Tapos, paano po ang proseso ng pag-apila? Pakita po natin sa ating viewers kung paano ang proseso ng pag-apila ng violation. Yan, pakita po natin yung pictures na pinadala natin. So, maganda nga po nga siya ngayon, no? Clarify ni Chairman Artes na may taga-review. May taga-review siya. Unlike before yata, Na by CCTV lang po. AI lang, no? So, kuha lang ng click lang ng click. So, puro huli lahat. Yun. So, tsaka maganda naman po sa
sana sa MMDA na lang ang NCAP. Sa city, wag na. Kasi mga city kasi maraming obstruction. Yes. Lalo na yung mga side street, di ba? Parang napakahirap ma-implement yun. May mga nakapark. Biglang mga bicycle, di ba? Opo, Biglang nagka-counter bicycle. May mga pedestrian na tumatawid. Takbo dito, takbo doon, May di ba? mga vendors. May vendor, may mga motorcycle. Bigla na lang nasa harapan mo, Opo. magugulat ka, no? So, mahirap ma-implement siya eh. Unlike sa mga major roads, yung inano ng EDSA, medyo mas malalaki siya, no? So, ito po, pinakita po natin sa ating mga viewers and listener kung ano po yung, paano ang proseso ng pag-apela. Maaring iprotesta sa MMDA Traffic Adjudication Division, magtungo sa tanggapan ng MMDA Traffic Adjudication Division sa Pasig. Yan. Kung mananalo, kakansela ang notice of violation. Kung matatalo sa apela, kinakailangan bayaran ang multa. Depende sa iyong naging paglabag. Yan. Next slide. Paano naman ang pagbayad? Yan. Paano pong pagbayad? Ang proseso ng pagbabayad, yan. Magbayad ng multa sa MMDA main office or sa landbanklink.biz portal. Kung hindi nabayaran, mapupunta sa alarm list ng LTO ang license plate number. So, isa yan sa mga nagiging problema, no? Yung mga, ang kawawa kasi dito, yung mga registered owner ng vehicle, hindi po yung mismong driver. So, minsan, di ba, ang iba yung registered owner, iba yung nagda-drive. So, pagka nag-violate yung driver, hindi alam ng registered owner. So, pag nakuha niya yung let's say, pag magre-rehistro na siya, doon niya malalaman na may puro violation pala. Actually, may narinig po akong story about sa violation na yan. Since may taxi driver daw po na nagda-drive ng taxi. So, meron siyang, ano pong tawag doon ulit? Notice of violation. Operator po ba yun? Yung operator? Apo. So, hindi niya po alam na marami daw po palang violation yung taxi driver. Mhm. Ang nangyari po is, umabot ng 1,000. 100,000. Hindi po, 1,000 po yung violation. 1,000 violation? Yes, 1,000 violation. Then, ang nangyari po noon, umalis yung taxi driver nang hindi niya po alam. So, pagdating niya, ito po yung sa dating in-implement na NCAP pa. Yes. So, pagkatingin daw po ng operator, nagulat siya na, Ang dami. ang dami palang violation. So, hindi niya na po mahabol ngayon yung taxi driver since umalis Wala na nga po. Yes. So, siya po ang nag-handle lahat ng payment. Yes, parang parang narinig ko rin yan namomroblema yung owner kung paano niya bayaran yung Yes. violation dahil sobrang laki. So, parang mas malaki pa po raw yung violation kaysa worth ng sasakyan. Yes, opo. so i-junk na lang yung sasakyan, no? Since nagugulat na lang po sila, napakarami palang violation. At saka para sa kaalaman ng ating mga viewers, no, ang pag-implementa or pag-ticket ng NCAP ay hindi lang po isang beses sa isang araw. Yes. So kung 5 beses ka nag-violate, 5 ticket po 'yun sa isang isang araw. araw lang. Yes, hindi po unlike before kasi pag natikitan ka isang araw, yun na 'yun, 'di ba? Parang safe ka na. May ticket ka boss, natikitan na tayo. So, 'di ba? Next day ka na ulit matitikitan kung nag-violate ka. Unlike ngayon po, tuloy-tuloy po 'yan. Kung 10 violations ka in a day, 10 violation receipts po ang matatanggap mo. 'Yan. Diba? Grabe po pala. Yes. So, yan po ang NCAP. Kaya marami pong natatakot sa NCAP. Yun. May pros and cons sa pag-implementa po ng NCAP. Yun po. So, ano pa po ang natin sa mga ating mga motorcycle riders? Sa totoo lang po, basta mag-ingat lang po kayo at sumunod sa NCAP. Yan lang po ang masasabi ko. Huwag na po kayong magreklamo since gobyerno naman po ang nagpatupad niyan. Mag-ingat po lagi.
parang yung Monday yata, nagprotesta yata yung iba sa MMDA compound, no? Parang Opo. nakita ko yung isang picture na nag-viral eh. Actually, Protesta sila. meron po akong nalaman na magkakaroon daw po ng protest ang mga motorcycle riders daw po. Sa ano po yan? White Plains daw po. Ayun, Okay. nalaman ko lang po yun sa isang motor taxi driver. Okay. So, magkakaroon pala ng kilos protesta regarding Yes. sa NCAP. Opo. Pero yung iba, actually may mga nagtatanong din eh. Since na yung EDSA rehabilitation daw ay napa-suspend at ang ad-even daw ay na-suspended din. Bakit daw yung NCAP, NCAP hindi raw sinuspended? No? Ang sabi ng MMDA, tuloy po ang NCAP. Ang nasuspended lang ang ad-even scheme. Yun po. Kaya yung iba po ay ano tawag doon? Hindi po natuwa yung iba. Opo. Na sad po sila dahil kala nila kasama sa pag-suspended ang Ang NCAP. Yun po. So, yun po. Sa rainy season po, ano po ang pwede nating maibigay na safety sa ating mga motorista? Lalo na ngayon, bigla-bigla na lang umuulan. Ayan, pag rainy season po, iwasan po natin yung mabilis na pagpapatakbo ng motor. Lalo na po hindi po natin alam kung madulas ba yung daanan na madadaanan natin at yung mga makakasabay po natin kung safe din ba sila mag-drive. And i-make sure nyo po na yung gulong ng inyong motor ay nakaayos. So, i-make sure nyo po na yung buong motor nyo is nakaayos. Maliban po sa pagpapatakbo ng mahinahon lang. Yan. Okay. So, aside from that, dapat magdala po sila ng kapote, no? Ayan. Tapos, pinapa-remind po natin na bawal daw tumigil ang mga motor sa mga overpass para sumilong. Ang No? dami pong ganyang motorista. Sabi ng MMDA, titikitan daw sila. So, dapat po ay pumunta sila sa mga gas station or kaya doon sa mga, meron pong lane, emergency lane yata na pwede silang Opo. tumabi. Parang bay po siya. Yes, sa bay sila magpunta. Wag po sila magkumpul-kumpul dahil magkakos ng traffic at the same time unsafe po kasi baka may motorista na hindi alam na nakaparada pala sila, dire-diretso. Opo. No? Yun. So magdala palagi ng kapote at minsan tingnan po natin na actually malalaman natin kung uulan o hindi eh. Opo. I-check po nila dapat yung weather. No? Weather update po ng Yes. Pag-asa. Yan. Yes. Pakita naman po natin ang ating hotline numbers ng Bureau of Fire Protection, yung for Metro Manila. Yan, pakita natin. Yan, para sa Metro Manila po, ito po yung ating hotline number. Alam po naman natin na araw-araw may nagaganap na sunog. No? 2 to 3 fires a day. So yan po, take picture or paki-screenshot sa ating mga viewers ang ating emergency hotline number ng Bureau of Fire Protection for Metro Manila. Yan. So, alam naman natin ang sunog, hindi lang po sa bahay or sa commercial establishment, pati po mga sasakyan or motor, di ba, nagkakaroon ng sunog pagka nagkaroon ng electrical fire or nag-overheat. Overheat po Yes. yan. So ano po ang pwede nating isang safety tips po natin sa mga motor or mga sasakyan, magdala po ng portable fire extinguisher. Yan. So dapat ang mga motorsiklo meron pong portable fire extinguisher para at least maapula ka agad yung sunog bago siya lumaki. Kasi usually nakikita natin iiwanan na lang yung motor Oo. di ba? Tapos yun, sunog Tatakbo buo, na. liyab, di ba? Magliliyab na buong motorsiklo. Eh ngayon, pagka meron po silang dalang fire extinguisher, ay maapulat nila kaagad at hindi na masunog buong motorsiklo, di ba? Or kaya yung sasakyan, makikita natin, di ba? Meron usually sa EDSA or sa Skyway yata may nangyari nun na nagliyab yung sasakyan, no? Kung meron siyang dalang portable fire extinguisher, naagapan sana. Yun po. So, dapat, yun, mga ano natin, mga safety tips or mga dapat to bring. May mga kapote, raincoat, payong, or
fire extinguisher. Yung And mga essential. tinatawag natin na meron pong tinatawag yan EDC or everyday carry. Matanong po ko po kayo, ano po yung EDC ninyo or everyday carry sa inyong motorsiklo? Wala pa po akong lisensya. Wala pa. Kala ko Oh. motor vlog. Mamototaxi lang po ako. Mototaxi. So, sumasakay lang po ako commuter. Okay. Opo. Kala ko kayo mismo ang nagda-drive. Yan. Pero bilang commuters, ano po yung inyong everyday carry na Ang- dala-dala ninyo? Ang everyday carry ko po talaga is payong, tubig. Lalo na po ngayon kasi hindi natin malaman kung anong panahon ngayon eh. Kung tag-init ba siya or tag-ulan. Kailangan din po natin ng tubig lagi. Lagi ko po yung baon. Hindi po ako nawawalan ng tubig na dala-dala. May nakalimutan po kayo. Pagka sa disaster kasi, ang everyday carry dapat meron pong whistle. Yan. Flashlight. Yan. So, meron na kayong tubig. Okay na yan. Magdala po din po kayo ng biscuit. Di ba? Yan. Pagkain. Ngayon, ang emergency food. whistle po is very important kasi ito po ay ginagamit hindi lang po during disaster but also for crime prevention. Ito po ay pwedeng magtawag ng pansin. Di ba? Kunyari, may masamang tao, mag-hold up, pwede pong gamitin yung pito. Pumito ka at magko-call ka ng attention sa mga katabi mong mga tao. Di ba? Siyempre, it will deter the crime. Crime prevention. Yan. So, yan ang dapat mong idagdag ang whistle. At the same time, ang whistle po ay magagamit during disaster. Like, kunyari, sa collapse structure, kung na-trap ka sa isang kwarto or what, hindi ka na kailangan sumigaw. Kasi pag sumigaw ka, mapapagod ka. Mauubos po yung energy Yes, mo. mauubos yung energy mo. At the same time, kung yan ay collapse structure, makakalanghap ka ng mga dust. Di ba? So, whistle po ang ini-encourage para alam na po ng mga rescue team, pag narinig po nila ang may whistle, alam nila na may trap person dyan sa collapse structure na yan. So, yan po ang idadagdag mo sa iyong EDC or emergency daily, yun palaging everyday carry. Yan, everyday carry. Yes, yan ang tinatawag natin sa disaster preparedness. Yan, EDC. Yan. So, pakita naman po natin ang isa pang hotline number ng Bureau of Fire Protection for sa mga kanya-kanyang distrito. Yan po ang mga distrito ng Bureau of Fire and Rescue Hotline for Manila, District 2, which is composed of Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. District 3, which is composed of Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, and Pasay. District 4, composed of Pasig, Pateros, Mandaluyong, Marikina, San Juan, and Taguig. And District 5, which is Quezon City. Yan. Alam mo ba na eksakto ang topic natin na Road Full of Disaster, yung ating programa? Alam mo bakit ano nangyari? Ang co-host po natin, si Mimosa, ayan, biglang pinatawag, no? Meron pinatawag sa kanilang barangay dahil meron daw patawag sa mga senior citizens. So, hindi siya makarating ngayon. Ngayon naman, yung isa pong guest natin ay ganun din po, no? Biglang nag-message na hindi siya makakarating dahil yung father niya po ay kailangan dalhin sa emergency room. So, yan po. Yan ang, kumbaga parang sa ating araw-araw na nararanasan. Marami po tayong minsan happy, minsan hindi. May emergency, may disaster. Di ba? Kumbaga parang marami sa ating buhay, marami po tayong mararanasan na ganyan. Di ba? So, yun po. So, ano pa po ang pwede nating maibahagi sa ating mga commuters? Sa commuters po ba, hindi po ba nahirapan ang mga commuters sa pagkuha ng mga sasakyan or mga TNBS? Actually, ngayon, mahirap pong kumuha.
Bakit po? Since nagmo-mototaxi nga po ako, mahirap pong kumuha ngayon. Hindi po nila tinatanggap. Bakit po? Siguro po dahil natatakot po sila since sa Commonwealth po kasi yung daan ko, natatakot po siguro sila na dumaan doon. So, ibig sabihin, nagkaroon ng epekto sa Yes. mga motorista ang Opo. NCAP. Yung iba po ay ayaw nang lumabas or ayaw nang pumunta sa lugar na may NCAP. Yes No? po. So, kasi baka bilang commuter, papapark mo siya sa kanto, bawal pala. Ano, parang ang ano po nila is ayaw po nilang ma-traffic. Yes. Kung hindi naman po sa traffic, yun po yung dahil nga po sa NCAP. Dahil sobrang nakaisang pila na lang po sa Commonwealth ang mga motor, ayaw na po nilang magsayang ng gas. Kumbaga parang sa kanila na hindi na sila makasingit, Opo. no? So, ano po ba, yung singit-singit na ba yan ng mga motorcycle ay nakakabuti ba or delikado siya? Actually, delikado po talaga eh. Kasi yun nga po, kagaya po ng sinabi ko kanina, na madalas po kasi na sumisingit sila sa blind spot pa. Usually po kasi, di ba po kung alam niyo po yung mga nangyayari sa sa mga truck Apo. na nasa sandwich yung Yes. driver. Yes. Dahil po yun sa dumadaan po sila mismo sa blind Gitna. spot Yes. ng truck. Yes, yes. So, sa inyong pananaw po, napabuti po ba ang ating traffic dahil sa NCAP? Lumala po ba siya or naging safe, unsafe? Sa inyong pananaw po? Para sa akin po, naging safe po talaga eh. Mhm. Sa totoo lang, naging safe. Yung traffic po kasi given na yan. Araw-araw naman po nating mararanasan yung traffic. Pero yung pagiging safe natin, na alam po natin sa sarili natin na makakapunta tayo sa isang lugar na hindi tayo madidisgrasya. Yes. Ayun po yung pinaka magandang nadulot talaga sa akin ng NCAP. Okay. So, meron po ba siyang cons? Yes po, marami Yes. pa rin po talagang cons kahit ano po sabihin natin. Yun nga po is mahirap din po talaga minsan mag-book. Ganyan, lalo po ng mga mototaxi. And mahirap po kung makapunta sa lugar on time. So, dapat talaga magbibigay ka ng 1 hour allotted time para lang hindi ka malate kung sakasakaling meron ka mang call time. Kumbaga, may allowance dapat, Yes, no? meron po talaga dapat. Paano kung tulog pa? Ayun lang po. Isa po yun sa magiging problema, malilate po talaga kayo. So, kailangan agahan na magising Opo. or maging Yes. advance na. I-advance yung time, no? May leeway para sa traffic at sa pagtawag ng mga mototaxi, no? Yes. So, bilang pedestrian naman po, isa sa mga cause ng mga accident din ay yung mga pedestrian na bigla-bigla na lang tumatawid, hindi tumitingin, hindi rin sila tumitingin sa traffic light or stoplight, di ba? Bigla na lang, walang pakialam kasi alam nila, hindi naman nila ako babanggain. Hindi eh. babanggain. Magbabayad kasi. Yes. So, ano po ang may papayo natin sa mga pedestrian, which is one of the cause din. Kasi, actually, dapat ito ay mutual. Mutual po ang Yes. disiplina, hindi lang po sa driver, hindi lang po sa driver ng sasakyan or motor, no? Kundi pati ang pedestrian. Actually po, sa opinion ko po, okay po sana kung magkakaroon ng MMDA na nagbabantay sa mga tumatawid na tao. And magbigay din po sana ng violation sa kanila. Para yung mga tao po na tumatawid is matuto din po sila na gumamit ng footbridge. Ayan. Kasi minsan po may mga footbridge pero mas pinipili po ng mga tao na dumaan lang sa gitna ng kalsada. Kaya po yung nagiging cause ng aksidente. So, dapat po pala ibalik na ng MMDA yung paghuhuli. Dati Yes. meron pong nag-aano niyan yung mga jaywalker. Yes. Diba? Hinuhuli ng MMDA, pinapagawa ng, ano tawag doon, yung civic duty. It's either you pay for the penalty or you do a civic project. Yun. So, dapat na ibalik to, no? Pagka nakakapanayam natin si MMDA chairman, maibalik po at ibalik ang disiplina. Yes. Hindi lang sa motorista, pati ang pedestrian, di ba? So, pati pedestrian dapat ay may disiplina kasi
makikita mo, di ba, sa EDSA busway, bigla na lang may tumawid Opo. na nasagasaan ng bus. Marami So, po ang yan. kawawa po, yung driver ng Driver. bus, di ba? Which is walang kaalam-alam. Malay ba niyang biglang may tumawid, may tumakbo, no? So, kawawa din po ang mga driver na nag-iingat, di ba? Ang nangyayari po kasi pag ganun, ang driver po pinagbabayad. Yes. Sasabihin, kasalanan ng driver kasi Yes, binangga mo, yes. napatay mo. Yes. Mga ganong klaseng bagay. Kasi ang thinking po natin, hindi naman ako babanggain. Pag Opo. binangga niya ako, siya magbabayad. So, Ang dami pong ganyan. dapat sa tingin ko, i-amend yung batas, no? Opo. Para at least magkaroon ng discipline at hindi po siya maging abuse. Nagiging abuse siya eh. Nagiging abuse po talaga. Yes. So, malapit na po tayo magtapos. Ang parting message po sa ating mga viewers or listener. Ayun, lagi po kayong tumutok dito sa Road Full of Disaster na palabas dito sa Euro TV dahil marami po kayong matututunan tungkol po sa mga ways kung paano nyo po maaagapan yung aksidente and kung ano po yung mga kailangan nating sundin na batas. Lalo na po sa panahon ngayon, kung wala po tayong alam sa NCAP, marami po kayong matututunan dito. So, yun. Maraming salamat. At sa atin naman ay magpapasalamat po tayo kay Danny Mang-aha, CEO ng Euro TV for having our segment, A Road Full of Disaster, no? In my parting, ang sabihin ko lang po, isang quote for the day, even a fish would not get into trouble if it keep its mouth shut, sabi ng Korean proverb. Ano po ibig sabihin nito? Not every thought deserves a voice. Silence protect you from unnecessary battles. Often, the greatest strength is knowing when not to speak. So, sa ngalan po ng Road Full of Safety, ako po si Rolly So. Nagsasabi na hanggang sa susunod na episode ng Road Full of Safety. Maraming salamat po sa inyo at please like and share po ang ating programa. Hanggang sa susunod po. Thank you very much.